Pilipinas, una sa ating mga balita. Matapos nitong tawaging mentally incapacitated si Vice President Sara Duterte, sinundan naman ito ng disbarment case ni Presidential Advisor on Poverty Alleviation na si Secretary Larry Gadon. Kaugnayaan niya ito ng misconduct ng bise na isa umanong malinaw na paglabag sa kanyang pagiging abogado, bagay na hinarap din daw mismo noon ni Gadon. Magbabalita si Boy Gonzales. Formal na naghain sa Korte Suprema ng disbarment case si Secretary Larry Gadon ng Office of the Presidential Advisor on Poverty Alleviation laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ito'y may kinalaman sa pagmumura at pagbabanta ni VP Sara laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Sabi ni Gadon, maliwanag umano ang ginawang paglabag ni Duterte sa canon law at conduct of ethical o professional responsibility bilang isang abogado. Aniya kung noon ay agaran siyang tinanggalan ng lisensya bilang abogado matapos ireklamo ng disbarment ng kumakalat ang video na ginawa niyang pagmumura. Paliwanag ng kalihim, sa inihain niyang reklamo ay masusubukan ang mga maestrado ng Korte Suprema na wala silang pinapanigan. Samantala, kinumpirma naman ni Atty. Camille Ting, ang tagapagsalita ng Supreme Court, na may naunang isinampang disbarment laban kay Duterte noong October 2024 mula sa isang anonymous sender na may kinalaman naman sa naging pahayag nito na ipauhukay niya ang mga labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippine Sea. Maliban dyan, nakabinbin din sa Korte Suprema ang isa pang disbarment ni Duterte na may kaugnayan naman sa panununtok niya sa isang sheriff nung siya pa ay alkalde ng Davao City. Para sa MBC TV Network News, ito si Boy Gonzales, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.